Ngayong gabi. Kahapon napanood natin kung paano lumaki si Bong sa hirap, isang kahig, isang tuka. At kung paano guminhawa ang buhay. Ito na yon. Meron akong sarili kong kakayanan para ayusin naman yung buhay ko. Ngunit sa kasagsagan ng pagunlad ng negosyo, bigla itong tinalikuran. Bakit? Doon ako napasigaw. Lord, bakit? Patuloy natin subaybayan ang kwento ni Stephen Bong Gualberto dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Felici, meron bang pagkakataon sa buhay mo na namangka ka sa dalawang ilog? Or did you have to choose between those two options? Yes, like I remember when I was newly married and I was wondering if I will homeschool my kids or continue working. Diba? Hey, that's a big decision. Yeah, so I was, weighing the pros and the cons, asking God for wisdom, and as the Lord promises, He instructs us in the way we should go. So, na-confirm naman niya. Yeah. Amen. Tulad mo, naranasan din yan ni Bong. Ano kaya ang pipiliin niya? Ang pagtugon sa panawagan ng Diyos o ipagpapatuloy ang negosyo para yumaman? Ito ang kanyang pagpapasya. Sa paglalim ni Bong sa kanyang pananampalataya, naging bukas ang kanyang puso sa paglilingkod sa Diyos matapos niyang mapabilang sa isang mission. Nakita ko yung buhay nila, how they were marginalized and taken advantage of. Very heavy yung aking puso. Ayoko nga na ma-involve sa ministry kasi sabi nila wala daw pera sa ministry. Pero ang deal ko sa Panginoon, Lord, if this is your calling for me to be involved in full-time ministry, I want you to call my wife. My wife, one day, very random lang. I never talked to her about ministry. Bigla na lang siya nagtanong sa akin. Sabi niya, Bong, naisipan mo na bang mag-aral sa Bible College? Bakit mo na itanong? Then she told me, I think the Lord is calling us to full-time ministry. Iniwan niya ang negosyo at ang pangarap na yumaman upang sumunod sa tawag ng Diyos. Sabay silang mag-asawa na nag-aral sa Bible School. So nandun yung agam-agam. Saan kami kukuha ng aming daily sustenance? Wala kaming work. May anak na ako noon. Si Dash, 4 years old na siya noon. So mag-aaral siya. So saan kami kukuha nito? Naranasan din namin yung struggle of following the Lord. But the Lord is so faithful. At siya yung talagang nag-provide sa amin. Hindi niya kami pinagkulang. Nang sila ay makapagtapos, inalok siya ng posisyon bilang Holistic Child Development Coordinator sa Asia-Pacific Region. Ipinadala si Bong sa iba't ibang bansa sa Asia bilang bahagi ng kanyang ministry. Nung nakasakay na ako sa eroplano, sabi ko, Lord, ito yun. Yung pangarap ko nung grade 3 ako na makasakay sa eroplano. I just felt yung grace ng Panginoon, yung love. Yeah. Nung bata ako, parang sabi ko, mahal mo ba ako? Pero during that time, the Lord has outpoured His love. Hanggang sa naimbitahan si Bong at ang kanyang pamilya sa Amerika upang doon ipagpatuloy ang work ministry. Habang naglilingkod sa Panginoon, sila'y patuloy na pinagpala ng Diyos, binigyan ng bahay, sasakyan at na-ordain pa bilang pastor. Sabi ko nga, Lord, salamat kasi talagang yung pangarap ko na hindi man ako naging super-duper na yaman, pero yung buhay is ibang-iba kaysa doon sa talagang naranasan. Doon ko rin na-realize na yung naranasan ko nung bata ako, it's just a foundation na mas lalo ko pang ma-appreciate ang kabutihan at kagandahang loob at kadakilaan ng Panginoon, yung kanyang kapangyarihan to transform lives upang mas lalo niya akong magamit na ito, naranasan mo to, nakita mo to, so mas lalo kang magkakaroon ng puso para sa mga tao na dumadanas din ng labis na kahirapan. Pero makalipas ang 5 taon, naharap sa malaking desisyon ang kanyang pamilya.
kailangang bitawan ang buhay sa Amerika para bumalik sa Pilipinas at doon ipagpatuloy ang gawain ng Diyos. Struggle talaga kami doon. We are wrestling. Lord, binigay mo na sa amin to eh. Pinadanas mo na kami eh. Bakit pa kami babalik sa Pilipinas, no? But of course, we still wanted to be under the will ng Panginoon. Whatever that is, tinutulungan niya kami na magtiwala lalo sa Kanya. Pag-uwi nila ng Pilipinas, isang magandang regalo ang sumalubong sa kanila, ang makilala si Orvie, ang batang inalagaan ng kanyang kapatid. We felt in love with the child kasi baby, cute, ano. So sabi ko sa kapatid ko, hiramin niya namin si Orvie, uwi namin 1 week, no? At pagkatapos balik na ulit namin. So ginawa namin yon for several times. So nagbi-build kami ng relationship sa bata. Pero after ng 1 week of building a relationship, mapuputol na naman yon. So sabi ko sa wife ko, hindi healthy ito. Inimpress sa amin ng Panginoon na bakit hindi nyo kupkupin bilang sarili ninyong anak. Kinupkup at naging bagong miyembro ng pamilya si Orvie. Naging larawan sila ng masayang pamilya sa pagdaan ng mga taon. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Nakita ko na nakahiga si Mrs. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Nakita ko may konting bleeding doon sa higaan namin. Hinang-hina na siya, latang-lata na. Agad dinala ni Bong ang kanyang asawa sa ospital, ngunit sa gitna ng pandemya, paulit-ulit silang tinanggihan. Tumawag yung kapatid ko, dalhin mo muna si ate dito sa bahay para meron akong katuwang na magbantay sa kanya. Nag-text na ako sa group chat ng mga pastor. Sabi ko, would you please pray for my wife? Pagkatapos yung isang pastor namin, sabi niya, Pastor, meron akong alam na ospital. I will contact yung kakilala ko doon, baka matulungan niya kayo. Sa tulong ng kanilang kapatiran, nagawa rin nilang maipasok si Teresa sa ospital. Subalit, lumapit sa akin yung emergency doctor. Actually, meron na pong internal bleeding na nangyayari kay Mrs. At unti-unti nang nalalason yung kanyang dugo. Yung creatinine niya napakataas, which is sana dapat 100 lang. Pero yung creatinine count niya is more than 2,000. We need to do an emergency hemodialysis dahil critical na yung asawa nyo. dahil sa kritikal na kalagayan, kinailangang dalhin ang kanyang asawa sa ICU. So sabi ko, Han, we're here, we're praying for you. Alam ko na pagagalingin ka ng Panginoon. Magkikita tayo pagkatapos ng dialysis mo. Kaya lang hindi ako makakasama sa iyo kasi bawal na kaming pumasok. And I prayed for her. Pero sa pag-alis ni Bong sa tabi ng asawa, isa pang balita ang kanyang natanggap. Naka-receive ako ng message sa sister ko. Kuya, nandito rin kami sa isang emergency room. She sent me a picture ng father ko na duguan. My dad sustained 52 stab wounds dito. Doon ako napasigaw, Lord, bakit? Paano haharapin ni Bong ang sunod-sunod na pagsubok na naglagay sa peligro ng buhay ng kanyang mga mahal sa buhay? Abangan bukas. Peter, biglang lumiit lahat ng problema ko. Oh, Just watching this, parang I remember Job. Yes, na exactly. parang you're hit left, right, and center. And you're talking about two very precious, important people in your life whom you love dearly. Yeah. And you don't understand why. Yeah. What's going on, Lord? That's when one's faith is tested and you need to decide, am I gonna trust you? And I don't understand. You're in the dark. Yeah. Am I gonna trust your hand here? And I'm realizing, Peter, that obedience is not a one-time thing. Right. It's like it's an ongoing It's a lifestyle. obedience. Yeah. That's so true. Alam niyo po, in any trial that comes into our lives, let us seek help from our Lord. He will never disappoint. Psalm 54 verse 4 reminds us, surely God is my help. The Lord is the one who sustains me. God is not just our helper, but also our Savior.
He can save you from your current situation, whatever that is. And He can save you from eternal damnation caused by our sin. All it takes is a simple prayer that comes from your heart, filled with faith. If you want to do that right now, then allow us to lead you in this prayer. Just say, "Dear Jesus, I don't know what to do. I don't even know what to say to you. But Lord, I know that you are not pleased with my life. I continue to live in my sin. And so, Lord, this very moment, I honestly come before you and declare, I no longer want to live this way. I want a change in my life. And I know it's only you that can bring about that lasting change in me. So now, Lord, I surrender to you. I confess to you all my sins and ask for your forgiveness. Lord, cleanse me. Lord, change me. Complete me, Lord. I need help from you. And so I invite you, Jesus, now to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will give me purpose, to be the God that will give me direction in this life, all until eternity. Thank you for loving me. Thank you for going to the cross and paying the full price so that I can have my forgiveness and new life this very moment. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Kung taos-puso kang sumabay sa aming dasal at tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay bago ng nilalang. Welcome, welcome to Christ's family. Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong mahalagang desisyong ginawa. Please chat with us now. Please type yes, I prayed, your name and location sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia o mag-text sa 0917-126-1442. Again, that's 0917-126-1442. Samantala sa ating pagbabalik, makakasama natin sa studio si Bong. Gaano kaya kahirap ang pagsasara ng kanilang negosyo para sumunod sa calling ni Lord? Ano kaya ang naging buhay nila sa Amerika? At bakit kaya bumalik sila sa Pilipinas? Ang mga kasagutan sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Stay with us. Pinanghawakan talaga namin yung sinabi ni Lord na before the end of the year, 2023 yun, mababayaran nyo lahat ng utang nyo. December, wala na kaming utang. Ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Pwede mo rin maranasan ang breakthrough now na mula February 10 to 14 at 17 to 21, 12 midnight live sa GMA sa The 700 Club Asia Socials. Life's challenges may be overwhelming, but we can triumph over them. Faith is simply this: the God that you see and believe is the God that you get. Learn more from Peter Kairos in his audio teaching, One God, One Hope, One Salvation. Donate any amount to CBN Asia to receive exclusive streaming access. Become a CBN Asia partner today. Welcome back to the 700 Club Asia. Kanina napanood natin ang iba't ibang hamon sa buhay ni Bong. Isinara ang kanilang negosyo alang-alang sa pagsunod sa panawagan ng Panginoon. Worth it naman kaya? Para sagutin yan at iba pa nating katanungan, narito muli si Bong. Welcome to the show, Bong. Well, good day po sa inyong lahat. Yes. Thank you for having me here. Yes. Our joy. So, Bong, was it worth closing the business to say yes to God's calling? May mga pagkakataon na kinabahan kami na saan kami kukuha ng aming pagkain. Pero nakita namin kung paano ang Lord nag-provide. May I just share a short story? Merong isang araw na pagbukas ng wallet ng asawa ko,
ni Teresa, 10 piso na lang Ang yung natitira. nandoon, ang natitira. At sabi ko, well, tinawag tayo ng Panginoon dito. Bahala ang Panginoon kung paano niya gagamitin ang 10 piso na ito. You said that? Yes. What faith is that? Sabi ko, lalabas ako, bibili ako ng pandesal, almusal natin. Pagbukas ko ng pintuan, nandyan yung asawa ng aming Bible College president. At sabi niya, Pastor, Bong, kagabi nagluto ako ng banana cake. Iniisip ko kung sino ang pwede kong pagbigyan. Kayo ang unang pumasok sa isip ko. And then, nung umaga na yon, yung 10 piso nandoon pa rin. Sabi ko, ito ay testamento ng Panginoon. May banana cake kami, hindi ko nagastos. Nung pananghalian, sabi ko, meron pa tayong isang takal na lang ng bigas na isasaing. Sabi ko sa asawa ko, pagkagaling namin sa klase, isaing mo yan, pupunta ako sa kantin ng eskwelahan. Yes. Meron 20 pesos yung isang share ng ulam doon. Okay. Utangin ko na lang muna yung 10 piso. Okay. So ready na ako pumunta. Mamaya meron kami isang kaklase. Sabi niya, Pastor Bong, dahil mag-asawa din sila, kauuwi lang nung asawa ko. At eto, meron kaming ulam na dala para sa inyo. Gusto naming i-share ito. So nakaligtas ulit yung 10 piso. 10 piso na yon. At nung hapon, nakareceive ako ng tawag mula sa nanay ko. Sabi ng nanay ko sa akin, anak, nagpadala kami ng pera sa iyo. Kunin mo na lang, i-remit mo. So yung 10 piso na yon ay Naka-frame na. naging testamento ng kabutihan ng Panginoon. Amen. At sabi ko sa anak ko, kindergarten pa lang siya noon. Sabi ko, anak, pagdating ng linggo, ihuhulog mo ito sa offering plate. Yes. Dahil ito ay katibayan na hindi tayo pinabayaan at hindi tayo ginutom ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. What Amazing. an It just awesome. brings tears to my eyes how the Lord responds to faith. Yes. Sabi nga nila, when it is His will, it is His bill. Right. Diba? Amen. Pero, Pastor, guminhawa ba ang buhay nyo nang nag-obey kayo kay Lord? Of course, it was a walk of faith, no? But generally, how would you... I would say guminhawa not in my own standard, Okay. kundi sa pamantayan ng Panginoon. Na tinuruan niya ako kung paano maging kontento Amen. sa buhay. So sa kwento mo kanina, pumunta kayo sa Amerika, which is another wow, no? So anong naging buhay nyo doon? Well, kami ay naanyayahan. I received an invitation from the global church of our denomination to serve in the headquarters of the church as international program coordinator of Nazarene Compassionate Ministries. So it's a big responsibility. And we were asked to come to America. At sabi ko, uy, American dream. Oo. While serving the Lord. Yes, while serving the Yes. Lord. At while I was in the Bible college, na-encounter ko yung Jabez prayer, O Lord, that Okay. you would enlarge, bless me and enlarge my territory. Sabi ko, marahil ito yon, yung kasagutan ng Panginoon. At so, nung nandoon kami, the Lord has blessed us, the Lord has provided for us, pero dumating yung point na gusto ko ring maranasan, ano ba yung American dream na sinasabi? So we were able to buy a house and buy a car, pero hindi pala yon yung Plano nila. plano ng Lord. Meron na namang ibang plano. Bakit, Yeah. Pastor? Bakit kayo bumalik? Di ba bumalik kayo sa Pilipinas? What prompted you to go back? Well, there was again another invitation to serve in the church, a role na first time ng church na i-offer sa isang Filipino. Noong elementary ako, bata pa ako, sabi ng nanay ko sa akin, anak, I want you to become a missionary someday. Sabi ko sa nanay ko, magkano sweldo ng missionary? Kasi gusto ko That's a good yumaman. question. Siyempre, you want I like Sabi that ko, question. You sabi wanted ng to sabi ng prosper. nanay ko, well, posibleng meron, pero you have to raise the funds. Posible din na wala. But you keep serving the Lord. Sabi ko, ayoko maging missionary kasi walang pera dyan. Yeah. But this offer to come back to the Philippines, I will be on a missionary status. At naalala ko yung panalangin ng nanay ko Wow. at pangarap niya para sa akin. Patay na yung nanay ko during that Imagine. time. Yeah. Oh, and sometimes the prayers that Grabe. we say, katapatan ng Panginoon. Just a question, I just want to go back. You're happy in the States, you're doing God's role because He sent you there. While you were happy, did you feel unsettled? Was He unsettling you? Kaya nga, in-entertain mo yan? Yeah, I think, um, I think, um, I think, um, I think, 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 I
nandun na naman ako sa comfort zone ko eh. Oh, every time we're in Yeah, comfort, every the time Lord that- unsettles us. Nandun na naman yung comfort zone ko. Nandun na naman yung, okay na ako dito, settled na ako Yeah. dito. Yeah, he always But I have this principle that there is no growth in your comfort zone, and there is no comfort in your growth zone. I love that. Again, There there's is no growth in your in your comfort zone. comfort zone, and there is no comfort in your growth zone. Oo nga. Tama. Yun ang tinuturo din sa akin ng Panginoon. So, going back to your story, Pastor, no, nagkasakit yung misis mo, di ba? When that whole scenario was happening, ano po yung, paano nyo po pinoprocess sa mind ninyo yung situation? Yeah. Well, natanong ko din ng Panginoon, Lord, is this the result of our long years of serving you? Anong mangyayari? Although na inaasahan ko ang kapangyarihan, ang kagalingan, ang himala ng Panginoon, nandoon pa rin yung question ko na, Lord, anong mangyayari sa amin? And but the Lord keeps on reminding me every time that I open the Word of God, the Scripture. Praise The Lord keeps on talking to me. At we are not exempted sa mga ganitong kalagayan. Yes. But one thing that the Lord is always assuring me na we are not exempted from His grace. Hindi kami exempted sa kagandahang loob ng Panginoon. Grabe. So, all throughout your journey, Pastor, ano yung mahalagang natutunan mo sa pagmimisyon? Dito ko naranasan yung presence ng Lord na kahit na ano ang sitwasyon ng buhay, sitwasyon ng ministry, mahirap man o madali, the Lord is always with us. Yeah. So we always experience the presence ng Panginoon. Doon ko rin naranasan yung kapangyarihan ng Panginoon na kumilos sa mga sandali na hirap na kami. We're questioning ourselves. Kaya ba talaga natin ito? Dito ba talaga tayo tinawag ng Panginoon? But the power ng Panginoon ay naroon, and His promises ay tinutupad niya. At yun yung pinanghawakan namin, His presence, His power, and His promises. Amen. Amen and amen. You know, as Bong shares his story now, the Lord is telling me, consider my servant Bong. May his testimony increase your faith. Praise God. Be willing to take bigger, bolder steps of faith. Thank you. God, thank you. Thank you so much for your faithfulness, Amen. Pastor Praise Bong. God. Thank you Praise for your story. Sa totoo lang, marami kaming matututunan, no? Even our viewers. Pwede nga daw nating lagay sa isang acronym, Pastor Bong. Ito ha, Oo. ito ha. Magandang Bong. acronym yan. Ayan, okay. B-O-N-G. Ayan, B daw stands for bravery. Ayan, matapang mong tinanggap at hinarap ang iba't ibang hamon sa buhay mo. And O, of course, is for obedience. You know, your ongoing obedience. Kahit may agam-agam, may takot at pangamba, nag-obey ka pa rin sa sinabi at pinapagawa ni Lord. Actually, inspiring na whatever you face, siya yung refuge mo palagi. Oo. Diba? Yan. Tapos, anong sunod? B-O-N, letter N. Never give up kayo. Persevering. Ayan, nakita natin na maraming beses kang sinubok at pwede ka na sanang sumuko, pero naging motto mo is never give up, you know. And the last, of course, the glory goes to who? To God. Okay, it's the most important letter. Kapag sinuko natin ang ating buhay at alalahanin kay God, hindi niya tayo pababayaan o iiwan man. Yun nga, yung presence ni Lord will always be with us. Kaya maraming salamat muli, Pastor Bong, for sharing your powerful story. Amen. Praise God. Baka naman po meron kayong final words for our viewers who are probably going through different kinds of challenges. Well, nais ko lamang po kayong encourage na ang Panginoon ay hindi tayo binibigo. Remember that sometimes we feel that the Lord is rejecting us. But remember this, that the Lord's silence does not mean rejection, but it could mean redirection sa inyong buhay. Mas inihahanda pa kayo ng Panginoon
sa isang napakagandang plano niya sa inyong buhay. At mararanasan nyo ang plano na yon ng Panginoon kung ikaw lamang ay magtitiwala sa Panginoon at buong puso na susunod sa Kanya ng walang pag-aalinlangan. Amen, amen. Maraming salamat, Bong. Thank you so much, Bong. Tulad ni Bong, puno ba ng importanteng desisyon ang buhay mo? Nahaharap ka ba sa matitinding pagsubok? Kapatid, maaari kang lumapit sa aming mga trained prayer counselors. Narito sila upang ipanalangin at gabayan ka. Tawagan kami sa aming hotline 8737-0700. Magkipag-chat sa amin sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Declare that God can do much more in your life. With your gift of 2,500 pesos or more, you will receive this limited edition CBN Asia 30th Anniversary Beyond Measure shirt and discover God's supernatural grace to break the cycle when you listen to Peter Kairou's audio teaching, One God, One Hope, One Salvation. Scan the QR code and be a CBN Asia partner today. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Jumaghari sa bahagari, magpupuri kay Jesus palagi. Simula pa noong 1996 nang itinatag ang Operation Blessing dito sa Pilipinas, libo-libo na ang sama-samang nating natulungan. Tama. At isa dyan si Lola Luz Viminda. Sa edad ng 55 ay hirap siyang maging magulang sa dalawa niyang apo. The family's life was transformed with the support of Operation Blessing's Bless a Child project and our partner Orphans Promise. We provided her grandchildren with free lunch for 15 months, significantly improving their health. Operation Blessing is also helping her to sustain their needs. Pero marami pa ang katulad nila ang pwede nating matulungan. Maging daluyan tayo ng pagpapala sa iba. Be a CBN Asia partner now. Part of your giving to CBN Asia goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. To donate, call 8737-0700 or scan the QR code flashed on your screen. Pwede yan sa Shopee Pay, GCash, Maya, and BDO Pay app. May God bless your generosity. Sa buhay, maraming pagsubok tayong kahaharapin. Pero patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Panghawakan natin ang kanyang pangako na nakasaad sa Isaiah 41 verse 10. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Thank you, Lord. You are truly our help and strength. Amen. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code, call the number on your screen, or chat with us on the Facebook Messenger of the 700 Club Asia. God bless you more and more. My heart was very heavy. Yung tatay ko nag-aagaw buhay sa isang emergency room. Tapos yung asawa ko din, nandito din, critical, nag-aagaw buhay din. Doon ako napasigaw, Lord, bakit? Ang daming tanong na hindi namin alam yung sagot. Na hindi mo alam kung saan ka magsisimula eh.